Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, January 6 na po 2025, isang low pressure area na po ang ating minomonitor ngayon na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po may layong 640 kilometers southwest of Pag-asa Island. Itinuturing din po natin na isa itong typhoon threat or banta ng posibleng magiging unang bagyo ngayong taon po ng 2026. At kasama rin po sa ating aalamin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Well, bago ho natin yan ipagpatuloy, hihiling lamang po ako ng pamor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yon para sa amin. So ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, kamusta? Ako po muli, si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster para sa araw po ng Martes, no? January 6, 2026. Napakabilis po ng panahon at mga araw. Diyan lang kayo, samahan niyo po ako sa ating update. So ngayon po, unahin natin yung inilabas po ng Pag-asa na panibago pong tropical cyclone threat potential. So dito malalaman po natin yung banta ng posibleng mga bagyo, mga low pressure area na mabubuo sa pagitan po ng January o yung mga araw po na ito. So sa ating nakikita sa mapa natin, meron tayong 2 week dito. Mula po week 1, January 5 hanggang sa January 11 ay meron tayong nakikitang low pressure area diyan po sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa sa may Pag-asa Island. At ito po yung ating minomonitor ngayon at lumabas po sa ating radar. Sa ngayon, yan pong low pressure area na yan ay nasa low chance po na kategorya na maging isang bagyo, no, o tropical depression. Pero hindi pa rin natin inaalis yung mga tsansa na yan magkaroon ng mga pagbago sa paglipas po ng mga oras. Sa week 2 naman natin, simula po sa January 12 hanggang January 18, kung makikita nyo sa ating mapa, 2 low pressure area naman ang ating minomonitor. Meron po dito sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa, malapit po sa Palawan area, at meron po dito sa may bandang silangang bahagi ng ating bansa at tinutumbok naman niya ang Eastern Visayas. Pero take note, ipapaalala ko na parehas naman po yan nasa low chance na kategorya para maging isang ganap po na low tropical depression or mahinang bagyo. So balikan ho natin yan mamaya. Ngayon po ipapakita ko muna sa inyo yung pinakamapa natin, yung lagay ng ating panahon at yung tinatawag po natin na 3 weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. So kung makikita nyo po ngayon sa ating pinakamapa, mga kaibigan ko, mga kababayan, clear po tayo at wala po tayong anumang bagyo pa naman, no, na minomonitor sa loob ng ating bansa. Pero yung sinasabi kong low pressure area, nandito po yan banda sa Pag-asa Island. Kung makikita nyo po yung mahinang sirkulasyon ng hangin na yan, yan po yung ating minomonitor ngayon at binabantayan na low pressure area. Imo-monitor natin hanggang kung siya ba ay madedevelop, kung papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours. So samahan nyo ako at huwag kayong mawawala sa bawat update po natin. Napaka-importante po niyan. So ngayon, ang nakakaapekto po sa ating bansa ay 3 weather system. Unang-una na po dyan, mga kaibigan ko, ang low pressure area. Ito po, no, ang low pressure area na ating namomonitor sa ngayon, may mga area na po itong naapektuhan. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, kasama po ang Basilan, Tawi-Tawi at sa may Palawan area, ay naapektuhan na po ngayon ng trap or extension po ng hangin ng low pressure area. So itong LPA, kahit po ito ay nasa low chance na kategorya na maging isang ganap na tropical depression, pero yung sirkulasyon ng kanyang hangin o yung radius ng kanyang hangin ay medyo malawak yung nasa sakop. Kahit nasa labas pa to ng ating bansa, no, o ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nakakaapekto na po ito dyan sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at sa may Palawan. Yung mga lugar po na apektado ng LPA, may mga chance makaranas po ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda i-check natin bawat oras yung update sa lagay ng ating panahon kasi magkakaroon po yan ng mga pagbabago. Samantalang dito naman po sa may area po ng Bicol Region, kasama po ang Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Antique, Aklan, Capiz, kasama po ang Iloilo. Ang weather condition naman po sa mga lugar na yan
ay patuloy pong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline. Kung makikita nyo po ito, yung kulay asul na yan na merong mga pula-pula, yan po yung shearline o yung tinatawag din natin na salubungan ng malamig at mainit na hangin. Diyan po kasi nabubuo ang shearline. Mas madalas kasi ang epekto po ng shearline ay nararanasan ho bandang hapon po at sa gabi. Napansin naman natin yan lalo po kahapon no Lunes ng hapon, nakita naman natin ay may mga pag-uulan tayong nararanasan. Pero sa umaga, sa tanghali, may mga tsansa ng maulap na kalangitan dyan po sa mga lugar na aking binanggit. So ito po, sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Caraga ay epektado naman po dito tinatawag natin na easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kung mapapansin nyo, ang easterlies sa ngayon ay consistent pa rin na nakakaapekto. Yan din ang dahilan kung bakit nade-develop ang shearline o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Yung malamig, ito pong northeast monsoon, no? Given naman na meron tayong amihan kasi nasa amihan season pa rin po tayo sa ngayon. So ito po, dito naman po mga kaibigan ko sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at sa may Aurora, ay patuloy pong makakaranas din ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan dulot po ng northeast monsoon or hanging amihan. Kung nakikita nyo po, ito po i-zoom in po natin. Yung hangin po na yan, umiihip na yan. Actually, medyo nabawasan na yung high pressure ng hangin. Hindi na ganun kalakas yung pagbugso ng hangin pababa. At kahit sabayan po yung northeast monsoon, hindi na lumalakas ng sobra. Kaya ang naidudulot na lamang ng amihan ngayon ay mga light rains, no, moderate na lamang, at hindi na nagbibigay ng mga malalakas na mga pag-uulan. Pero mag-ingat pa rin tayo kasi nagbabago naman talaga ang lagay ng panahon. Sa Metro Manila naman po, dito marami nag-aabang. Metro Manila, the rest po ng Luzon ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy skies with isolated light rains dahil pa rin sa northeast monsoon. Dahil humina na ang amihan o northeast monsoon, wala na itong masyadong significant na impact, no? Pero mag-ingat pa rin tayo dahil nga meron tayong LPA na minomonitor sa ngayon at ito ay mga tsansa po na magpaulan o lalo na kapag pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nalalabing bahagi po ng Mindanao o the rest po ng Mindanao ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So, lagi ko sinasabi na ang easterlies ay yung maalinsangan hangin nang gagaling po sa may karagatang Pasipiko. So, bagamat wala pa man tayong bagyo, wala tayong bagyo ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nakatutok naman tayo o nakakamonitor, nakabantay na rin dito po sa low pressure area na dito po sa may Pag-asa Island at inaasahan paglipas ng ilang mga oras within the next 24 to 48 hours, may tsansa itong mas lumapit pa ng husto sa ating Philippine Area of Responsibility. At etong LPA na ito, ang magiging main reason kaya magkakaroon po ng mga pag-uulan dyan po sa malapit sa may Palawan area. So ngayon, balikan natin yan. Meron po tayong tinatawag ngayon na heavy rainfall warning o yung dami ng mga pag-uulan dahil po sa shearline. So wala pa naman tayong heavy rainfall warning dahil sa low pressure area dahil medyo malayo pa naman siya, no, o hindi pa siya nakakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So heavy rainfall warning tayo ngayong araw po ng Martes, January 6, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at sa may Sorsogon. So yung mga lugar na yan, pag sinabi ho natin na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, kaya pa rin po magdulot ng mga pagbabaha sa mga bahaing lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Mag-ingat pa rin, no? Posibleng madagdagan yung mga heavy rainfall warning ngayon, pwedeng mabawasan. Kaya mas maganda na lagi po tayo nakamonitor sa lagay po ng ating panahon. So ngayon naman, marami nagtatanong sa atin dahil kanina nabanggit ko nga po, no? Sa week 2 po natin, dun sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, magiging dalawa kasi yung low pressure area. Meron pong manggagaling dito po sa may bandang silangan ng ating bansa. So maapektuhan naman or nakikita natin tinutumbok ng LPA na yan, ang Eastern Visayas. So meaning to say, parang susundan po ng LPA na yan
etong sirkulasyon ng hangin na dinadaanan po ng easterlies o yung maalinsangan na hangin. Pero ito is sa week 2 pa ha, simula pa January 12 hanggang sa January 18. Diyan po sa may silangang bahagi ng ating bansa manggagaling yung LPA at medyo mas malawak yung radius o yung nasasakop nito, no? Pinakita ko sa mapa natin kanina. Samantalang ito namang isang LPA nga po na minomonitor o nakikita din natin sa week 2 po ng January ay dito pa rin sa may bandang Palawan area, sa may Pag-asa Island, at sa ngayon parehas naman itong nasa low chance na kategorya para maging isang ganap na tropical depression. Pag sinabi kasi natin na low chance, talaga yung mababang chance na maging bagyo o maging malakas na bagyo. Pero may mga nagtatanong sa atin na kapag naging bagyo daw ba, yung isa dyan sa dalawang LPA na yan na nakikita sa week 2 po ng January ay magiging typhoon o super typhoon category. Ito po, para po malinaw sa atin at hindi po mangamba ang ating mga kababayan, dinoble check na po natin yan sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential at sa ating pong advanced weather system. May mga tools po tayong ginagamit dyan, may mga system tayong ginagamit para mas ma-monitor po ng maaga. Nakita po natin na itong dalawang LPA nga na sinasabi ko dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at sa may silangang bahagi ng ating bansa ay parehas pong walang chance na maging typhoon o super typhoon category. Kung maging bagyo man ang isa dyan sa dalawang LPA na yan hanggang tropical depression or mahinang bagyo lamang na kategorya ang kanilang makukuha or hanggang level 1 no, or tinatawag natin hanggang signal number 1 na category lamang ng bagyo. So yun kinakailangan pa rin natin paghandaan kasi nga lagi ko po sinasabi sa inyo no, may bagyo mang malakas, may typhoon, super typhoon at merong mang mahina. Pares po natin yan dapat paghandaan at hindi po natin pwedeng baliwalain. Bakit? Dahil po dyan minsan nagsisimula yung paglakas. For example, pagka isang tropical depression, more on mas maraming pong mga pag-uulan ang idinudulot niyan or ibinibigay po sa mga lugar na apektado. At dahil yung LPA nating nakikita, kapag yan yung naging tropical depression, dyan niya unang matatamaan o unang niya madadaanan ng area po ng Palawan. At dito po sa may kanlurang bahagi po ng Visayas, dyan yung tinutumbok ng kanyang direksyon. Pero nagbabago naman yan, no? Kada oras, every 6 hours, may mga pagbabago sa tropical cyclone threat potential at doon sa kanyang area of probability o yung pinakadinadaanan po ng bagyo. Kaya i-monitor natin yan, kaya dapat kailangan po lagi kayong naka-update sa lagay ng ating panahon. Ito pa, no? Ang unang bagyo po no, ngayong 2026 ay papangalanan pong Bagyong Ada. So, Bagyong Ada, pangalanan naman ng babae, wala namang kinalaman din ho yan kung mayan po magiging malakas o typhoon o super typhoon kategorya. Bagkos, ang titignan natin dyan kung magiging malakas ang isang bagyo ay ang kanyang forecast, no, intensity and forecast niya. At yung kanyang area of probability, yung pinakamapa niya, yung pinakaapa niya, yung mga direksyon na dadaanan. Doon po kasi nakikita na mas maaga yung forecast kung magiging malakas po ang isang bagyo or magiging mahina. So clear po tayo dyan mga kababayan, nung mga hindi po na-explain ko ng mabuti, no? Meron tayong tatlong weather system bukod sa LPA. Ano po yon? Yung easterlies, meron tayong shearline, ito yung shearline po, at meron tayong northeast monsoon, at yung isa yung low pressure area. So nagko-combine yung mga yan, kaya asahan natin ngayong araw po ng Martes, maaga pa lamang hanggang sa tanghali, lalo sa hapon, ay may mga tsansa po ng mga pag-uulan. So yung mga papasok sa eskwela, papasok po sa trabaho, yung mga motorista natin, kamusta po kayo dyan? Magdala po kayo ng payong jacket, kapote, para sa mga biglaang pag-uulan. Yung mga senior naman natin, relax lang po kayo dyan. Ako pong bahala sa inyo. Hindi ko po kayo papabayaan sa update. Yung mga OFW natin, yung mga lagi po nanonood sa atin, yung mga nagko-comment, ako po, maraming salamat po. Kilalang kilala nyo na po talaga si Kuya Francis, to. At ito po, may mga paalala po ako sa inyo. So makinig po, tapusin po ang video natin. Unang-una, meron po tayong LPA ngayon, pero wala pa tayong bagyo. Kaya napaka-importante na lagi po kayong naka-like at naka-subscribe sa ating channel para kada update ko po, mabilis po kayong manonotify. Madalas po madaling araw tayo nag-update, no? Para yung mga kababayan natin gumigising na maaga, alam na po yung lagay ng ating panahon. At yung pangalawa, lagi ko sinasabi, importante ito, no?
linisin natin yung ating kapaligiran. Yung mga lugar natin, lalo na yung mga low-lying areas. Dito po sa Metro Manila, naku po, na-check natin yan noong mga nakaraan. Talagang tayong basura, no? Kaya pag umulan ng tumatagal lamang kahit 30 minutes to 1 hour, bumabaha na. Kasi yung mga kalat nung New Year, no, yung January 1, no, yung pagsalubong po ng bagong taon, nagkalat, tapos biglang umulan nung January 1, talagang biglang baha. Kaya isang factor din talaga na dapat po malinis tayo sa paligid natin para yung mga plastic, mga basura, hindi bumabara sa mga kanal at hindi pinagmumulan po ng mga pagbabaha. So clear po tayo at maayos po tayo doon sa i-explain ko po sa paglilinis po ng basura. Hindi lamang yung kahit tapat natin, no? Mag-volunteer tayo kung may makita man tayong basura, itapon natin sa maayos na lagayan or tapunan. Yung pangatlong paalala ko, dahil meron tayong LPA na minomonitor, importante na safety po natin, safety nyo po ang mga importanteng gamit. Ngayon, meron tayong heavy rainfall warning dahil sa shearline, inaasahan paglipas ng ilang mga oras within the next 12 to 24 hours, ay may chance ang magkaroon ng mga heavy rainfall warning dyan po sa may bandang Palawan area. Dahil po yan sa low pressure area or banta na rin ang posibleng maging bagyo. Dapat po medyo advance yung ating iniisip para napaghahandaan po natin ng mas maaga. Ito pa yung isang paalala ko, yung mga bahay natin, okay na po ba? Maayos na po ba ang pagkakapa ko? Yung mga dingding, yung mga bubong, no? Ito, napansin nyo ba na kahit walang bagyo, sobrang lakas ng ihip ng hangin. No, dahil po yon sa high pressure ng hangin nang gagaling sa Hilaga at kasabay nun ang northeast monsoon. So importante na patibayin natin ang ating mga kabahayan dahil kahit January, February, March, may mga bagyo pa rin tayo na monitor. Ay nahin sa pagtatala ng Pag-asa, ngayon January po ay 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya mas maganda talaga na lagi tayong nakamonitor sa lagay ng ating panahon. Yung ibang sinasabi sa atin, Kuya Francis, wala bang tag-init? Meron po, no? Ngayon po kasi nasa amihan season pa tayo. So meron mang mga bagyo, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman banta ng mga malalakas na bagyo ang ating nakikita sa forecast. Puro mahihina lamang yan. Pero mahina man or malakas, lagi ko sinasabi na dapat lagi po tayong alerto at naghahanda. So ito po yung isang paalala ko pa, napaka-importante din na mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw. Lalo na po yung mga area na apektado po ng shearline, no? Yung mga lugar na ito na posibleng makaranas po ng mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan or consistent na mga pag-uulan dahil po sa shearline. Nakikita nyo yung shearline, nananatili pa rin dyan. Ano-ano ba yung mga lugar na apektado ng shearline? Ulitin ko para din po sa mga kababayan natin, no? Ganyan ko kayo kamahal eh. So yung mga lugar na apektado ng shearline, yung Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Antique, Aklan, Capiz at Iloilo. So mag-ingat ha, ugaliin pong i-double check ang update bago lumabas ng mga bahay at bago po magtrabaho, pumasok sa eskwela. So ito pa, yung isang paalala ko, napaka-importante din po mga kaibigan. Yung mga nakatira po sa mga low-lying areas, yung mababang lugar po yon. Tapos yung mga nakatira sa matataas na lugar at gayon din sa mga paanan ng bundok, mag-ingat po kayo sa posibleng banta po ng mga pagbabaha or landslide dahil po sa mga heavy rainfall warning. At ngayon din po, wala pa naman din tayong nakataas na gale warning. Pero lagi kong sinasabi, meron tayong heavy rainfall warning dahil sa shearline. I-monitor na lamang natin o tignan na lamang natin time to time yung update po sa lagay ng ating panahon. At mismo yung mga mangingisda natin, makikita nyo naman sa panahon kung malakas ba yung alon. No, minsan kasi kahit walang nakatala po na gale warning system o gale warning, meron pa rin mga malalakas po na pag-alon ang mararanasan or nararanasan. Kaya dapat i-double check natin actual, makita po natin. Yung isang paalala ko, ito sobrang importante po. Alam nyo po, lagi natin pinapanalangin sa Panginoon na magkaroon tayo ng magandang panahon. Pero napakabuti po ng Diyos dahil siyempre alam nyo kung laging mainit ang panahon, yung mga palay natin, yung mga prutas, mga pananim natin, lahat po yun ay matutuyot. So ngayon nagpapaulan po ang Diyos, no? Dahil kontrolado po yan ng Panginoon. Pinapaulan niya po para madiligan po yung mga halaman natin, yung mga gulay natin, at syempre para meron tayong anihin.
Pero ang madalas nating panalangin dito, itong LPA, panibago po ito, ipag-pray natin na hindi po ito maging isang malakas na bagyo. At kung maging bagyo man, maging tropical depression, hindi na siya lumakas pa no, sa pinakakinakatakutan natin, which is ang typhoon at super typhoon category. So yun naman talaga yung ayaw natin, no? Gusto naman natin na merong mga pag-uulan para syempre sumingaw yung init sa lupa, no? At madiligan yung mga halaman. Pero ayaw naman natin ng halos araw-araw umuulan ng malakas. At ayaw din natin lalo ng mga may bagyo. Lalo na yung mga napinsala ng bagyo nitong nakaraang taon na 2025, lalo ng Eastern Visayas, Cebu City, no? Northern Luzon, yung mga lugar na yan ang pinaka naapektuhan talaga ng matindi nitong mga nakaraang pong mga bagyo. So mga kaibigan ko, sa ngayon yan po muna yung pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. At kung nakaabot po kayo hanggang dito sa dulo, congrats po at maraming salamat dahil lagi nyo po akong sinusuportahan. At umasa po kayo na mas gagalingan pa natin at mas mag-a-update na po tayo araw-araw para po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo at God bless po sa inyong lahat.